At maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa makalawa, ay iahain po sa akin ng warrant of arrest upang ako po ay arestuhin. Epal talaga ang ginawa ni Hontiveros. Mamaya ipapakita ko yung video na yan. Ayan, ng panibagong witness na dinala ni Attorney Baligod. Okay? Naghahatid sila ng maleta sa bahay ni Cheese Escudero. Ano? Narito ang Balitang Pinoy TV. Heto na nga, no? Pag-usapan natin yung epal talaga ang ginawa ni Hontiveros. Mamaya ipapakita ko yung video na yan. Ayan, no? Ito. Epal na epal talaga. Okay? Bakit ko ba nasabing epal? Mamaya, abangan nyo. At kagandahan nito ay si Senator Marcoleta po ay nagpalabas ng official statement patungkol po sa nangyari kahapon na press conference ng panibagong witness na dinala ni Attorney Baligod. Okay? Pakinggan natin si Senator Marcoleta mamaya. Okay? At pag-usapan rin natin bahagya itong si Cheese Escudero na dito sa mga bagong witness na inilahad ni Attorney Baligod ay na-mention po ang pangalan ni Cheese Escudero na naghahatid sila ng maleta sa bahay ni Cheese Escudero. Ano ba ang opinion ko doon? Totoo ba ito o hindi ba ito totoo? Mamaya magre-react ako dyan. Okay? At sa sa lahat ng the rest of the video ay pakikinggan natin ang mga sangkot dito sa mga sinasabi dito sa mga 18 ex-Marines. Okay? Pero bago ang lahat guys, paki-like at paki-share sa mga nanonood ngayon. Okay? Para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. Libre lang ang mag-subscribe sa YouTube, walang bayad yan. Wala na tayong batian ngayon kasi medyo marami pong topic ang ating itatalakay ngayon. Okay? So punta naman tayo dito kay Epal Hontiveros. Nakakatawa itong si Hontiveros. Kayo nang humusga? Nakita ko ito eh. Kasi alam naman po natin na itong si Hontiveros ay plano itong tumakbo sa 2028 election. Di ba? Ewan ko lang kung saang lugar ito. Kasi parang Bisaya at yung mga taong nagsasalita dito eh. Grabe guys, ang epal talaga ni Hontiveros. Tingnan nyo, pwede namang staff niya ang magbibigay dito sa mga dito, yung mga relief goods na ito. Itong mga karton-karton na tulong. Pwede naman. Pero ang epal talaga, hahawakan pa talaga yung karton tapos ibibigay sa mga taong bayan para lang talaga makita siya sa kamera na tumutulong. Tingnan nyo ha. Alam mo Hontiveros, hindi mo na kailangan magganito. Ng play. Talagang gumano, matagal pa talaga para ipakita sa kamera na binigay ko to. Grabe ang epal. Di ba? Pagbigay ng karton, sabay wag kalimutan, 2028, tatakbo ako. Ay, nako. Kasi sa totoo lang, wala namang problema na sumali siya sa pagtulong dyan. Pero, kasi, awkward kasi hindi tayo sanay na ganyan siya. Kasi kung i-compare mo kay sasabihin ng mga loyalista dyan at mga dilawan nga, si Bongo nga ganyan si Bongo. Si Bongo, normal na yan. Hindi pa senador si Bongo, hindi pa presidente si Tatay Digong, ganyan na si Bongo, tumutulong na. Pero ito, bihira mo lang makita na magtutulong siya diyan sa sa taong bayan. Alam naman natin, muna tayo magbulan, ang arte nito. Maarte yan si Hontiveros. Tapos magkaganyan ka, hahawak ka ng taong bayan, ganun, pakamay-kamay ka pa diyan. Tapos ang epal. Hontiveros ha, baka mabughat ka Hontiveros ha. Baka magkasakit ka. Ang bigat-bigat niyan. Di ba? Pero pwede namang hindi siya ang gumawa niyan. Pwede naman yung staff niya. Siyempre, pumuporma ito sa 2028 election. Wala. Naiipalan lang ako ha. Pasensya na. That's my own opinion. Kung mga audience ko dito sa Donmar TV, kung hindi kayo naiipalan dyan, irespeto ko na lang kayo. Pero ako, naiipalan talaga ako. Ay, nako. Ewan ko na lang. Ito. Unahin muna natin itong si Cheese Escudero. Okay? Ito rang si Cheese Escudero ay
nakatanggap raw ng maleta. So, ito yung statement, okay, dito patungkol sa bagong witness na sinabi na si Cheese Escudero, naghahatid sila ng pera sa kanilang bahay. Ito po pakinggan nyo. Ni Cheese Escudero, sir. Pero sir, dyan sir, sa loob ng bahay niya sir, kumain pa kami dyan sir, ang ulam namin hipon, kasama ko yung mga katulong niya sir. Yan po ang bagong witness. Itong taong to, siya raw ang pumunta sa bahay ni Cheese Escudero, bit-bit nila, naghahatid sila ng maleta ni Cheese Escudero, tapos kumain pa siya sa bahay ni Cheese Escudero kasama ang mga kasambahay doon. Yan ang sabi niya Hello. Sir, yan. Ni Cheese Escudero sir. Yan ang yung picture na yan ang bahay ni Cheese Escudero raw, naghahatid sila. Yan yung nasa LED wall nila, yung sa screen nila. Ako, personally, nung binanggit ito ng mga 18 ex-Marines o ito mga dating sundalo, sabi ko sa sarili ko, kaya pala bumaliktad itong si Cheese Escudero. Yun ang napaisip ko kaagad. Kaya pala bumaliktad siya kasi kasama pala siya dito sa mga nakatanggap. Yan ang aking naisip kaagad. Tapos, dapat patunayan ni Cheese, kasi alam ko bago ito lalantad itong mga 18 ex-Marines, meron itong ebidensya. Meron itong ebidensya talaga. Kaya, Cheese Escudero, pagtanggol mo yung sarili mo dito yan ang masasabi ko, pagtanggol mo yung sarili mo dyan. Okay, punta naman tayo dito sa statement ni Senator Marcoleta patungkol po sa nangyari kahapon. Ito po, pakinggan po natin si Attorney Marcoleta, Senator Marcoleta. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Ngayong araw ay narinig po ninyo ang pagpapahayag at mga deklarasyon at testimonya ng mga dating sundalo na nagpasya na magkatipon-tipon kaninang umaga at natapos kani-kanina lang tungkol sa maanumalyang flood control projects na kinapalooban ng maraming pagdi-deliver ng napakaraming malay-maletang salapi sa iba't ibang mga tao at opisyalis ng ating bansa. Yan po ang sinasalamin sana mga kababayan ng dapat na nangyari na inakala naming huling pagdinig sana ng opisyal na Blue Ribbon Committee na aming sinet noong June 11, 2026. Hindi nga po natuloy yun mga kababayan dahil nung matunugan ng ibang mga kasama namin na kami magdadaos uli ng panghuling hearing na lang ng Blue Ribbon Committee, ay sinabi nila na mayroong security threat ang Senado at ang aming mga kawani ay sinabihan nila na mag-work from home na lang. Dahil po sa security threat at nagkaroon po ng napakaraming mga tanod sa Senado at wala naman po kaming magagamit na mga kawani, hindi po natuloy yung June 11 hearing na yon. At nang dahil doon ay nagpasya ang mga kumukup-kup dun sa 18 at higit pang mga dating sundalo na maggawa na lang ng pagpapahayag na ginawa nga nila sa araw na ito. Yan po mga narinig nyo sa araw na ito ay siyang dapat na marinig po ninyo sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ang representasyong ito ay matagal na pong itinalaga ang kanyang kakayahan na siya ang manguna na matukoy po natin ang mga taong nasa likod ng napakamalaganap at napakamalaking nakawan sa salapi ng bayan na ganap po sa kasaysayan ng ating republika. Plano na nga na arestuhin din si Marcoleta pero sabi niya, tuloy pa rin, hindi ako matatakot dyan, tuloy ang laban. Ang dahil po dyan ay marami po ang nagkaroon ng galit sa inyong lingkod at ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga imbentong mga kaso. At maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa kamakalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po ay arestuhin, upang hindi ko na may pagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Pero wag po kayong mag-alala kahit ako po ay kanilang maaresto at maipakulong. Kagaya na po ng sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito dahil kayo po talaga ang dapat pagsilbihan namin. Interes po ninyo ito. Huwag kayong mawawalan ng loob at huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Pansamantala lang naman siguro hindi tayo magkikita ng harapan. Ngunit dahil po sa ating pakikipaglaban, alang-alang po sa interes ng ating bansa, ay kailangan tayo magkaisa. Sa tulong po ng Panginoon Diyos, magtatagumpay din po tayo. Mabuhay po kayong lahat at sana'y araw-araw ang diwa ng ating pagkakaisa ay huwag pong mawala sa bawat isa sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Magandang. Ayan, so saludo po kami sa inyo, Senator Marcoleta, no? Kahit
nasa peligro na po ang buhay ninyo. May gustong manghuli sa inyo kasi gusto mong matumbok ang mastermind sa flood control pero tuloy pa rin, hindi ka pa rin takot, no? Saludo po kami sa iyo. Ito, panoorin po natin itong 18 ex-Marines. I-introduce ko muna yung mga bago nating kasamahan, no? Dahil Ito yung mga some of the latest na mga sino yung mga nakatanggap. Bagong mga witnesses. alam nyo na yung 18 na nauna. So unahin kong ipakilala sa inyo si former Sergeant Jeron Valderrama, no? Dati itong miyembro ng Philippine Marine Corps. Ito ay honorably discharged. Bagong witness. Baka sabihin na naman nila dishonorably discharged. Honorably discharged po ito dahil nagkasakit siya. Nagkasakit siya dahil ilang buwan siyang na-assign sa Mindanao noon. Sa Tipo-Tipo, sa Albarca, hanggang sa Maluso, sa Lagtawan, no? At doon siya nakakuha ng kanyang sakit. Inilipad siya sa Viluna. At pagkatapos noon ay pinayuhan siya ng kanyang opisyal na pwede siyang magpa-discharge na lang honorably. At pakinggan po natin ang konting kwento muna niya kasi kakarating lang niya sa Manila kagabi. No? Kakarating lang niya sa Manila kagabi. Hindi pa kami nagkwentuhan ng gusto. Pero fresh from him ay magkwento siya kung ano yung kanyang naranasan noong empleyado siya ni Zaldico. So, Jeron? Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan, mga maming Pilipino. Ako po si Jeron Gaviria Valderrama. Bali po, tama po si Atty. na kagaling po lang namin sa kadati lang po namin dito sa Manila, galing po ng mga probinsya. Year 2009 po, bali pumasok ako sa Philippine Marine Corps hanggang 2011 po. At doon naman po kay former Congressman Elizaldico, kay Boss ESI, nakapasok po ako doon ng July 22, 2024 hanggang end of December 2025. Sa loob po ng isang taon at 6 na buwan, ang mga narasan ko po na mga pagde-deliver ng mga mali-maleta na sinasabi ng aking mga kasamahan. Unang-una po kay former speaker, yan, sa 14 Nara Street, South Forbes Park po. Bali po, 2 beses po ako dyan nakapag-deliver. Yung una po, bali 3 po kaming sasakyan. Ako po yung security doon sa lead car na driver po noon, si Henry Wobina. Then nakasakay po sa akin yung 2 A na sinasabi ng aking mga kasama na sina John Paul Estrada at Mark Tiksay. 3 po kami noon. Ang nilalaman po noon, ang mostly po karamihan doon ay for large amount po. Then yung sumunod po doon sa nasabi kong lugar, kami lang po ni Mark Tiksay and then si Ranjit Paga, yung driver ko po noon. Bali, ang delivery po namin doon sa 14 Nara Street, hindi po bababa sa 7 na mix na po yun. May small, medium, and large. At sumunod po kay Senator Erwin Tulfo. Dito po nung time na po yun, may meeting po nung si Boss dyan sa may Mario Restaurant, sa may Tomas Morato, Timog, Quezon City. Kami po yung, advance team po. At meron pong meeting sila doon. Nung dumating na po, Senator Erwin at si Boss, sila po yung unang pumasok doon sa pintuan ng restaurant. Papasok doon sa loob. Then, yung 2 pong sasakyan na parehas elite na white van, mabilis na lang po yung transaction na paglilipat ng 2 medium size na maleta. Grabe. Ang estimated po noon ay 40 to 50 milyon ang laman. Then, ang sumunod po noon na experience ko sa pag-deliver ay doon po kay Comelec Chairman George Garcia. Diyan po galing po sila ng Dasyang Tower, no? Then andun kami sa may corner, sa Peria Street, Colon de la Rosa. Bali, ang kasama ko rin po nun si Mark Tiksay at si Ranjit Paga po ulit. Na ang dala po namin ay yung hand carry bag na kulay itim. Kasi doon po ako sa unahan, ang una pong lumamit sa amin ay yung driver niya. Then, binuksan ni Mark Tiksay yung doon sa right slide door,
inabot sa driver ni George Garcia. Then pagkalagpas po ng mga ilang metro, magkasalubong po sila ni George Garcia. Then lumapit din po si Chairman George Garcia. Then binuksan po ulit ni Mark Tiksay yung sliding door. Then inabot po yung receiving copy. Yun po nasaksyan ko doon. Then tinanong ko po si Mark Tiksay, sabi ko, Boss Mark, magkano po ba yung laman ng handkerry na yun? Sabi niya 10 million daw po. Yun lang po, Grabe. maraming salamat po. Thank you. Sinong susunod sa mga ano? Okay. Ganito ho, no? Kung pwedeng i-clear lang natin yung sa likod kasi yung screen, may mga pictures na ipe-present. Kumari lang po yung mga nasa likod, i-clear lang natin. Nakikita ba ninyo lahat? Okay. Boss, paki-clear lang ho natin. Clear lang natin, ha? So, sige. Sino magsasalita susunod? Sige, si Wops. Wops, ikaw? Kahit yung initial lang. Hindi, yung kwento mo. Experience mo. Ito na yung mga individual na more or less Forward affidavit natin. nila. Po niya kaninang umaga. Ay, di, kagabi. Kasi umuwi po siya sa Jensan dahil naapektuhan ang kanyang pamilya sa dumaan na lindol. Pati rin po si Dado. Oh, umuwi po sila sa Mindanao noong immediately after the earthquake dahil umiiyak yung kanilang mga anak. Siguro affected psychologically. So, dumating po sila kagabi. Hindi ko po natapos yung affidavit nila. No? So, kung ano lang yung natapos ko, base sa una nilang kwento, ay yun ang babasahin siguro niya. Wow. Magandang hapon po sa lahat ng narito po. Salamat po sa inyong pagpunta. Ako po si Rosebert Makasata Upan, Pilipino, nasa wastong gulang at ininirahan sa Taguig City. Matapos na makapanumpa ng naayon sa batas, ay nagpapahayag at nagsasalitay ng mga sumusunod. Personal na impormasyon at pinagmulan ng trabaho. Ako ay dating enlisted personnel ng Philippine Marine Corps. Pagkatapos ng aking paglilingkod sa militar, pumasok ako sa perbanong sektor bilang security professional. Ako ay naging dating empleyado ni Ginoong Elizalde Esco, nakilala rin sa tawag na Boss ESC o Boss Saldi. Nagtrabaho ako bilang personal assistant at security consultant ni Ginoong ko at ng kanyang pamilya. Ang aking panunungkulan kay Ginoong ko ay nagsimula noong December 4, 2023 hanggang December 2025. At pagkatapos ng kontrata ng marami sa aming mga kasamahan, bagamat ang ilan ay natapos noong Disyembre 2025, ako ay kabilang sa 18 dating empleyado na lumda sa pinagsamang sinumpaang salaysay noong Pebrero 23, 2026. Kasama ko sa hanay ang iba pang dating enlisted personnel ng Philippine Marine Corps at magkakasama kaming nagsilbi sa ilalim ng security organization ni Ginoong ko. Bilang bahagi ng aming na tungkulin, kami ay inuutusan na mag-escort sa mga trusted executive assistant ni Ginoong ko tuwing sila ay magdi-deliver ng pera. Ang mga executive assistant na madalas naming samahan ay sina John Paul Estrada, Mark Tiksay, Joshua Ano at Kirby Paharilyag. Sa loob ng aming grupo, ang operasyon ng paghahatid ng pera ay tinatawag naming basura at may katunayan po kami dito. May screenshot po kami ng message po na talagang basura po ang tawag namin sa pera. Later on siguro ipakita namin sa inyo. Example po ng yung nasamahan ko pong Hello. Example po nung nasamahan kong delivery kasama po si Top Orly Gutesa po, yung unang lumabas sa amin, is noong December 2023. Nag-deliver po kami ng 52 na maleta po, halo-halo po yun. Sa 42 McKinley Road, bahay po ni dating speaker. Kasama ko rin po doon sila Bernard Gumban, Romel Galapon, Cecilio Laroder at si Top Benny Bolantati po. At saka yung isa pang nasaksihan ko po ay yung pagpunta po ni Secretary Amina Pangandaman sa Horizon Hope. Na kumuha po siya ng 2 maleta. Inutusan po kami ni John Paul Estrada po. Kami dalawa po ni Si Pangandaman ha, na-mention ang pangalan niya, Pangandaman. Sarge Tube. Pinaba po namin galing sa 56th floor. Papuntang basement 2 or 3 po yun. Then kinarga po namin sa sasakyan ni Secretary Amina Pangandaman yung 2 small or medium size ng maleta po. Pangandaman, ha? Sagutin mo itong mga aligasyon na ito.
At saka kasama rin po ako sa lakad po ng investigator po ng ICC po nung unang pumunta sila dito noong December 2023. Yun lang po. Maraming salamat po. Ang isusunod ko pong ipakilala sa inyo ay isa na namang karagdagan sa 18, si Catrino Ibasco. Siya po ay 15 years sa Philippine Marines. 14 years sa combat duty, 1 year as medic. At nung ibinabalik siya sa combat duty ulit after 15 years, ay pinakiusapan siya ng kanyang asawa at mga anak na kung maaari wag na siyang bumalik sa combat duty. Kaya dineclare po siya na AWOL at dishonorably discharged siya after 15 years. Dahil po sa pamilya, ang rason niya kaya hindi na bumalik sa serbisyo. Hindi po siya nagnakaw. So, Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Catrino L. Ibasco. Bali, nakapasok po ako, ay nakapagtrabaho po ako kay dating Congressman Elizalde ko noong 22 July 2024. Bali, ang Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman